kailangan. Mamaya, babalikan po natin na itong pinag-uusapan po natin dahil nasa kabilang linya, makakasama po natin sa mga oras na ito, walang iba kundi si Sir Lawrence Mina, ang Regional Director po ng Office of the Civil Defense, OOCD Region 1. Siya yung mai-interview natin, si Sir Lawrence Mina, ayan, sa pamamagitan po ni Sir Adrian sa ating, sa kanyang messenger account. Ayan, later, sige, aalamin po natin kung ano po yung assessment ng Office of the Civil Defense dito po sa usapin po na ito. Unang-una po sa lahat, binabati po muna natin ng isang mapagpalang magandang araw si Sir Lawrence. Live po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bombohanid Ugto. Nakakasama niyo si Bombo Justin Fantanilla Rosetta. Ang inyong pagbate sa ating mga listeners and viewers. Yeah, good morning din sa inyo, Bombo Justin, no? At saka lahat ng mga nakikinig dito sa istasyon. Yes po. Sir Lawrence, matapos po yung ilang araw na naranasan po nating mga malalakas na pag-ulan and nakakaranas po ng pagbahang ilang lugar dito po sa ating Riyong Uno, kamusta na po ang sitwasyon dito po sa 4 na probinsya sa ating nasasakupan, sir? So sa ngayon po, ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 Emergency Operations Center ay nakataas pa rin tayo sa red alert status, ano? Sa ating latest na monitoring, nakakaranas tayo ngayon ng cloudy to light to moderate rains ang mga probinsya dito sa Region 1. Sa Kabahayan naman, may 24 na damaged houses at 22 dito yung partially damaged, habang dalawa ay totally damaged, isa sa La Union at isa sa Pangasinan. Sa ngayon, 21 local roads ang hindi passable ngayon, ngunit lahat naman ng national roads natin ay passable po. Ayan, Sir Lawrence, meron po ba kayong dito po dyan, kung ilan na pong mga residente dito po sa ating Rio ang naapektuhan po itong nararanasan po nating sama ng panahon? Yeah, mula po nung dumaan ang si Storm Krising, base sa latest situational report na ipaabot sa amin ngayon, ay may more than 32,000 families or more than 127,000 persons ang naapektuhan ng bagyong Krising at ang habagat. Sir Lawrence, meron po bang mga remarkable na mga incident na naitala dito po sa ating rehiyon, like yung mga naitala ng mga landslide or flash flood po? Yeah, may mga minor landslide lang naitala, ngunit wala namang naapektuhan dulot nito. Yung may isa sa Ilocos Sur, may 4 sa La Union at sa Ilocos Norte. Though naihayag nga to na ganito, pero cleared naman na po sila, at kung ito ba'y kalsada ay passable na po. Wala naman pong naitalang mga casualty o mga nasugatan, sir, dulot po ng sama po ng panahon? Wala naman po, ma'am. Wala naman po. Even yung nag-declare ng state of calamity na bayan ng Umingan, Pangasinan, puro na i-force evacuate naman sila before na tumaas palalo yung tubig. Pero sa ngayon, as reported, subsided na rin yung flooded area ng Umingan, Pangasinan po. Bukod po sa Umingan, sir, may mga lugar pa po ba dito po sa ating Riyong Uno yung mga maaga po na nagdeklara ng state of calamity sa kanilang nasasakupan? Wala naman po. Yung lang po, yung bayan ng Umingan po lang ang nag-report or nag-declare ng state of calamity. Sir Lawrence, how about po sa sa mga naitalang danyos, pinsala po sa agriculture sector or sa infrastructure? Meron na po ba kayong natatanggap po na ulat, sir? Meron po. May naiulat po kanina na mga naapektuhan, lalo na sa agrikultura at saka sa ating mga infrastructures. Well, sa cause of damages na i-report, base sa initial assessment ng ating LGUs at saka concerned Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 member agencies, umabot na ng more than 265,000 pesos ang pinsala sa agrikultura. And then habang sa infrastruktura naman, umaabot na po ng 300 million ang naitala. Ito po yung mga flood control facilities dito sa mga lugar-lugar. Then hanggang ngayon ay patuloy naman na nagbabalidate at nag-assess po tayo
through our LDRRMOs at concern RDRRM C1 member agencies at iba pang mga damages para sa ibang mga damages na hindi pa na-report dito. Sir Lawrence, sa kabila po ng paglabas na rin po ng Philippine Area of Responsibility nung Cresing, patuloy po natin na nararanasan itong habagat. Meron pa pong dalawang LPA sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Yung posibleng maging ganap na bagyo sa susunod na 24 na oras, papaano po yung ginagawang paghahanda po dito ng Office of the Civil Defense para matiyak po na hindi po ito ganong makaka-apekto. Lalong-lalo na dito po sa mga residente nauna na pong naapektuhan itong nararanasan po nating sama ng panahon, sir. Yeah, kagaya ng sinabi mo, itong southwest monsoon or habagat ang talagang binabantayan natin sa ngayon. Though may dalawang LPA na na-report pa yesterday na hopefully wag naman sana maging bagyo, but kung ito ay nag-link up, yung magsalubong ba, yung tinatawag natin Fujiwara effect, siyempre magiging bagyo to at medyo dadalhin niya yung magta-times 2 yung lakas niya as LPA. Yun po yung explanation. But yung preparedness natin, ito naman ituloy-tuloy. At saka kung mayroon mang nabawasan sa mga supplies or mga food items, yung mga ganon, yung food packs na galing ng DSWD, mabilis naman po tayo na nagre-react or nagre-replenish. Kagaya ng DSWD, kausap namin kahapon na immediately nag-request na sila ng mga replenishment. At same goes dito sa OCD1 kasi meron din tayo mga family packs dito at saka hygiene kits na nag-forward na po tayo sa Pangasinan at saka Ilocos Norte. So yun po, ongoing na rin po yung replenishment request na nai-request pala namin kahapon at papunta na po dito sa atin. Sir, kaugnay po dito po sa dalawang LPA na possible na papasok ng Philippine Area of Responsibility, meron po ba kayong mga direktiba sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRRMOs, para po sa mas maaga po na paghahanda sa sama po ng panahon na ito, sir? Yes, ma'am. Kagaya po ng sinabi ko kanina, palagi po kami nag-uusap ng mga member agencies, LGUs, at saka yung mga DREAMOs natin dito sa local DREAMOs natin, sorry. Na-check natin, we're ready to receive again another palo ng isang bagyo. Pero sa tingin namin, at as reported ng DOST Pag-asa yesterday, ito na may kung maging mabuo man to, malayong mangyaring maglandfall. Ang direction niya kasi pataas din. Okay po. Sir Lawrence, siguro baka meron po kayong mga paalala sa ating mga listeners and viewers. Kaugnay po dito po sa nararanasan po nating sama ng panahon. Go ahead po, sir. Opo, kagaya ng sinabi ko, though pala hindi natin siguradong maglandfall ngayon dalawang LPA, nandiyan pa rin yung southwest monsoon na yung habagat, yung epekto niyan. So, wag tayong basta mag-relax po. Yung aming utos ay talagang gawin lang pala natin na palagi tayong ready. Lalo-lalo na dito through yung mag-monitor ng mga yung news na nanggagaling po sa inyo, authorized government sources for yung weather updates lalo at saka warnings and advisories. Then yung simpleng go bag po na pinapaalala namin palagi na dapat malapit lang po dyan para kung kinakailangan gamitin at malilikas kayo at aalis papunta kayo sa mga evacuation centers, ready po kayo. Then yung stockpile, we're not creating yung buying panic ng pagbibili ng mga gamit, but this is just a reminder, at least 3 days ration ng mga every goods na sa tingin nyo na kailangan sa bahay nyo ay nandyan lang po para hindi na kailangan lumabas. Then, yung mga, of course, yung mga public area, check yung public area if safe through yung hazard hunter ng DOST Pag-asa, yung fault finder nila sa website nila ito makikita. Meron din po tayong yung DNR-MGB at saka yung sa amin din po, yung mga ina-announce namin na information regarding weather condition, puntahan nyo lang po yan, yung mga website. And then, yung pag sinabing preemptive evacuation, ulitin ko, gawin nyo na po kasi itong mga responders natin, LGUs natin, hindi naman ito magsasabi kung hindi ito totoo. Hindi po ito gawa-gawa. Ito ay para sa lahat, sa kaligtasan ng lahat. Then, kung sa inyong tingin ay nandiyan kayo sa talaga or nandiyan kayo talaga sa low-lying and habitually flooded areas at naramdaman nyo na continuous rains, medyo mag-isip na po kayo na
mag-volunteer na po kayo na pumunta sa mga evacuation centers natin. And then yung mga mangingisda rin po, gusto ko rin pong paalalahanan na hanggat walang sinasabi yung ating otoridad na pwede kayong pumalaot, wag naman po sana kayong, wag nyo nang ipilitin. Alam namin na may pangangailangan, but pag kayo po ang nawala, mas lalo magkakaproblema ang inyong mga pamilya. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming po salamat, Direktora, at mag-iingat po kayo. God bless po. Ganon din po, Bombo Justin. Oras po natin, mga kabombo.